Stories, I'm a fool for your love. Hello Mindstars! Welcome back to Aliana's Mind Vlogs. Ito na naman si Binibining Aliana na magpabahagi sa inyo ng bagong kaalaman kaugnay sa mga aralin sa Filipino 7. Ang layunin ng aralin na ito ay upang mailahad sa inyo at maipapaliwanag ang kaibahan ng salawikain, sawikain at kasabihan. Sapagkat ang tatlong ito ay madalas na nakapagbibigay ng kalituhan sa inyo. So sana makakatulong ang paliwanag at mga halimbawa na ito upang lubusan ninyong maintindihan ang kaibahan ng salawikain, sawikain at kasabihan. Ang salawikain ay naglalayong mangaral at umakay sa mga kabataan sa pagkakaroon ng kabutihang asal. At narito ang mga palatandaan upang lubusan ninyong at madali ninyong makikilala ang salawikain. Ito ay hindi literal ang pakahulugan ng mga salita. Gumagamit ito ng mga simbolo at mga matatalinghagang pahayag. Halimbawa, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. So sa halimbawang ito, gumagamit ng damo bilang simbolo, ngunit hindi ito nangangahulugang pinag-uusapan ay damo talaga at kabayo talaga. Ang ibig sabihin nito ay aanhin pa ang tulong na gusto mong ibigay kung halimbawa huli na ang lahat. So yun po ang kahulugan niyan. Para sa iba pang halimbawa, ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin. Hindi po hangin at bagyo ang pinag-uusapan dito, kundi kung anuman ang iyong naibigay sa kapwa, kung kabutihan man o kasamaan, ganoon din at hihigitan pa ang babalik sa iyo o ang iyong aanihin. Sunod naman na halimbawa, bago mo pansinin ang uling ng iba, ang sariling uling ay pahiran mo na. Sa tingin nyo talaga ay uling ang pinag-uusapan dito? Tama, hindi ito literal na uling, kundi ito ay nangangahulugang anuman ang mga kamalian at kahinaan na nakikita mo sa iyong sarili ay nararapat lamang na punahin mo muna. Bago mo punahin ang kahinaan o kung anumang hindi maganda na nakikita mo sa ibang tao. Ngayon naman ay dadako tayo sa idioma, sa sawikain o ito ang tinatawag natin na idioma. So ang sawikain ay nagtataglay ng matalinghagang salita sapagkat ito ay may nakatago ring kahulugan. Kaya lang mas madali po itong makikilala sapagkat meron po tayong mga palatandaan tulad ng mga sumusunod. Ito ay maikli lamang na may 2 o hanggang sa 3 salita lamang. Halimbawa, makapal ang mukha. Ito ay matalinghaga, ito ay 3 salita lamang at may nakatago ring kahulugan. Ang ibig sabihin ay hindi nahihiya o walang hiya. Iba pang halimbawa, hindi mahulugang karayom. Na ang ibig sabihin ay maraming tao. So ito ay idioma o sawikain. Butas ang bulsa. Na ang ibig sabihin, walang pera. Nagbibilang ng poste, na ang ibig sabihin ay walang trabaho. Nagsusunog ng kilay, yan ay masipag mag-aral. So kung napapansin niyo sa halimbawang ibinibigay, mga 3 salita lamang po iyan at iyan ay matalinghaga at nagbibigay ito ng nakatagong kahulugan. Susunod ay ang kasabihan. Ito ay isang makaluma at maikling parirala na nagpapahayag ng ideya na pinaniniwalaan ng nakararami na tunay at totoo. Ito ay literal ang pakahulugan ng mga salita. Ang mga pahayag na ito ay tumatatak sa isipan bilang payo, pangaral at paalala. Ang mga halimbawa ay ang mga sumusunod. Una, ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. So kung napapansin ninyo sa pahayag na ito, wala po siyang ginagamit na mga simbolo. Ang talagang pinag-uusapan ay ang buhay mismo na siyang ginagamit na salita dyan sa pahayag. So ang buhay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Madali lamang po iyang maintindihan.
Hindi katulad ng sa salawikain na ang mga salitang ginagamit ay may nakatagong kahulugan na kailangan pa nating iisipin kung ano ang kahulugan ng simbolong ginagamit. Iba pang halimbawa. Ang akalay nakamura, namamahalan pala. So yan ay literal na pakahulugan na yung sa mga tao na nagtitipid, akala nila nakamura sila, yun pala ay mas lalo silang napapagastos. Sunod naman, ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo. So ang pinag-uusapan natin dito ay yun pa rin, ang tao mismo na walang kibo, na hindi natin alam kung ano ang kanyang iniisip at kung ano ang nilalaman ng kaniyang puso. Then, sa susunod, anuman ang gawain, makapitong isipin. O anuman ang gawin, makapitong iisipin. So, ito ay may isang paalala sa mga binabalak natin na gawin, na bago natin gawin, kailangan pakaisiping mabuti kung ito ba ay karapat-dapat, ito ba ay nakapagbibigay sa atin ng kabuluhan sa ating buhay. Halimbawa, ang iyong kakainin sa iyong pawis manggagaling. So, iyon. Ang pinag-uusapan dito ay literal na kinakain natin, no? So, hindi po siya gumagamit ng mga matalinghagang pahayag. Sunod, madali ang maging tao, mahirap ang magpakatao. So, ayan. At ang pinakahuling halimbawa na ibinibigay ko ay magbiro sa lasing, wag sa bagong gising. So, ganun pa rin. Wala po siyang mga pahayag na ginagamitan ng matalinghaga o masimbolo. So, sana may natutunan kayo sa aking ibinabahagi ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Aliana's Mind Vlogs at i-share nyo na rin ang video na ito upang malaman din ng iba ang kaibahan ng salawikain, sawikain at kasabihan. Maraming salamat.